Okay, I fantastic morning. Good evening po to everyone and thank you for attending our session today on Five Fingers, or these are the five basic steps on how you start your iPhone business. So, syempre po, dahil kayo ay pinasok nyo na itong iPhone business, number one is kailangan nyo pong maintindihan, kailangan nyo malaman ano ba yung tamang attitude para dito sa negosyo na to. So, most of us actually, ito yung first time natin dito sa industriya na to eh. And before, iniisip ko na madali lang siya. And before, syempre medyo superficial pa yung understanding ko sa network marketing. So dito ko nakita talaga yung importance sa dapat talaga meron po tayong training at saka sa mga bago nating mga distributors for us to be able to guide them on how they're going to start, their iPhone business. So ang goal natin is sa lahat ng mga distributors natin, lahat ng mga bagong business partners natin, for them to be able to join 5F. Because dun po kasi talaga magsisimula, no? They're having the right attitude, paano magsimulang mamrospect, paano mag-invite. Diyan talaga nagkakaroon ng problema eh. Paano ko ba i-approach to? And majority, dun pa lang sa pagkakaroon ng rejection, dun na sila dun na sila nagsa-stop. Mamaya i-discuss din what is the right way to bridge or to do ABC with your different business partners. Ang ABC, hindi lang po yan sa tao, pwede rin i-ABC si iPhone. Pwede rin i-ABC si building ng iPhone. That's why very important na nadadala natin yung ating mga prospect or nadadala natin yung mga bago nating members dito sa iFirm. When I started, hindi ko talaga pinupush yung mga prospects ko or yung mga iFirm distributor na mga bagong member na dalhin sa office, dalhin sa CSEL, dalhin sa events. Dati hindi ko talaga pinupush yun. O sige lang, ako lang pumupunta sa mga kanilang lugar. Ang problema, ako lang din pala yung nakakausap nila. Until I attended the iFern Academy. What is iFern Academy? So, si Sir Tom kasi at si Madam Kim, they're very serious in helping us, in teaching us paano matutunan ang negosyo. So, kung may mga master class sa mga iba-ibang mga industries, ang iFern Academy, yun naman ang master class. Sa pagyaman, master class kung paano mo maiintindihan, mamamaster yung iFern negosyo. Kasi, pag naintindihan nyo po siya, mas malalim pa siya. Adele, ano ibig mong sabihin na mas malalim? Hindi lang siya produkto na ibebenta ni Ma'am Len sa kanilang butika. Hindi lang siya dagdag na produkto na ibebenta ni Ma'am Len sa kanyang butika. Just today, I had a meeting with the chapter president of Drugstore Association of the Philippines, South NCR. And I also had a meeting with Dr. Ramakis. She's an ophthalmologist. Meron na namang nagbunga na project. Ano yung nagbunga na project? Pwede nating i-offer ang free eye check-up sa mga masusugid na loyal customer ng iFern. So, ano lang, talagang ano lang siya, dahil nag-uusap kami, biglang may gumanon lang. Actually, we were talking about Berry Bright Plus. We were talking about a different product, but because ang dami namin pinag-iisipan, meron na naman na umusbong na, oo nga no, pwede nga palang gumawa ng programa. Tita, libreng eye check-up pag mga loyal customer sila ng iFern. So, may mga loyalty cards sa kami pinag-uusapan. So, something like that, no? Gaano kalalim si iFern? Pwede natin siya ipasok sa mga hospital owners. Katulad ng Valenzuela City Care, katulad ng um, last Saturday, andun yung isang iFern distributor na napasok niya sa mga Ayala clinics or Ayala Hospital ang iPhone product. And guess what? Every month, milyon ng reorder sa kanya. Kasi syempre, ang nagre-reseta, maraming mga doktor. Gaano kalalim si iPhone? Pwede sa mga preso. O, 'di ba? Napakalalim ni iPhone and pwede natin ipasok si iPhone
to any company that provides medicine or vitamin allowance to their employees. We can offer iFern to any company that is focused on creating health and wellness programs for their employees. Gaano kalalim ang iFern? Pwede po tayo makipagprograma sa mga barangay captain, sa mga mayor, sa mga congressman. Maganda po talaga makipag-partner sa mga LGU because they already have the budget. May mga budget ang LGU, mag-allocate ka lang po ng funds. And ang tamang way talaga, tamang time para kumausap ng LGU is Q4 pa lang kinakausap nyo na sila para sa budget for next year. Kasi tung taon na to, nakaprograma na yan lahat. Not unless meron silang special fund na naka-allocate. So yun, sa mga tatakbong mga barangay, kung meron kayong mga kakilala na mga barangay captain, dapat talaga kinakausap na sila para masimulan na ang programa sa mga barangay. Gaano kalalim ang iFern? Pwede tayo sa party list. Gaano kalalim ang iFern? Pwede po tayo sa iba-ibang countries even. Okay, so for you to be able to start and for you to be able to become successful dun sa inyong negosyo ay kailangan talagang aralin at kailangan mag-spend ng time. Hindi po ito na si iFern ay hindi get rich quick scheme, pero get rich sure scheme siya. Mas pinaiksi ni Sir Tom yung time para tayo ay maging millionaire or multi-millionaire in iFern at hindi natin kailangan maglabas ng 1 million, 2 million, 3 million para makakuha ng malaking kapital. As low as 86,000, as low as 400,000, as low as 700,000, may negosyo ka na pwede mong pagsimulan dito sa iFern. Okay? And for us to be able to uh, or start yung ating five fingers, so syempre introduce ko ang ating first speaker of the day. Ang ating first speaker of the day, alam ko no stranger na siya sa inyo kasi siya po ay kasamahan ko po, dati ko pong kasamahan sa BPO industry, sa call center. She is a global director of Concentrix. At the same time, she came from a family of doctors and nakakatuwa na kahit bago pa lang siya, talagang napakasipag umattend ng mga iFern events para maintindihan agad ang ating negosyo. Kaya naman, siya talaga ang magde-discuss ng first finger, which is we talk about attitude. Okay, pakinggan po natin si Up Melay Pulmano. Hello there. Hi, fantastic morning, everyone. Hello, hi, Hi, fantastic fantastic morning at morning. Merlai. Thank you for providing me this opportunity to learn and also to share what I have for you today. I know it's too early in the game, but because like what Adele mentioned, no, this is my part-time job. iFern is my not just my part-time job, but also I'm building this to hopefully be my retirement plan. I've only been in iFern for 2 months, currently on builder rank. And I'm very, very honored na I've been asked to co-facilitate this Five Fingers training with my very esteemed colleagues here. Our colleagues are uplines. And I'm setting the tone. So hopefully I will give justice to the session. I'm setting the tone because I'm the first presenter and I'll be discussing about attitude. So first off, let me do the PowerPoint. First off, I wanna discuss what and why it's important to have a good attitude, no? So alam naman, I know na we already know what attitude is. And I know we know and we've experienced, what attitude can do in our lives. Pero syempre, once in a while, like what Adele mentioned, since we're in an iFern Academy kind of mindset, right? It's very important that we get reminded once in a while. Kasi hindi naman tayo perfect na tao, di ba? So, we do have those good days and bad days, but
it's important that we get reminded by our peers, by our families na may benefits to have the right attitude in life. Okay, not just sa iFern business natin, but also sa personal life natin. So, ano nga ba ang attitude? So, attitude is our way of thinking. So, we all know we can't control everything that's happening around us. We can't control the weather. We can't control other people's attitude. We can't control what's happening in the environment. But what we can control is our own mindset and response to what's happening sa situation. So, it's good to know na this is something that we have this, in ourselves. So, tayo yung masusunod dito. So, hopefully, we choose the right mindset and we choose the right attitude. 'Di ba? For example, ano nga bang magiging reaction ko if there's a negative situation? If there's a rejection or if there's failure, 'di ba? Ang bagal umusad ng business ko sa iFern. Mali ba yung decision ko sa iFern? Ang dami ko ng rejections. Mga friends ko, I've reached out to them but they're not into this. How do I respond to that? Will that pull me down or even power me up more, right? Because yung attitude ko naman yung magdadala sa business ko, not other people's attitude towards iFern, right? So, eto bang mga rejections na to is something that will be a setback para itigil ko yung business ko? Or will this be a learning experience so that I can do better next time? What is the right approach ba next time, right? And having this kind of right attitude will make us resilient and adaptable to change because not all the people that we will speak with is or has the same mindset, has the same attitude, has the same belief, 'di ba? So our attitude will make our action or will dictate our next actions. Magmumukmuk ba ako? Magkakaroon ba ako ng bad mood? Or will this be a productive day? 'Di ba? Because my attitude or our attitude is actually what's gonna determine what we do next. 'Di ba? So, agree ba tayo dyan? Thumbs up naman dyan. Yes. Yeah. All right. And ito yung pinaka-favorite ko. Actually, since years, in my years of experience in the BPO industry, I've been helping people improve their stats or their performance sa work. And I always discuss fixed mindset versus growth mindset. And this is not just for mga regular people, no? Actually, this fixed mindset and growth mindset is actually for us in this kind of business because we're building ourselves to be leaders, 'di ba? Especially with the current situation of our company, iFern, we're building this to be a global brand. So it's important that this growth mindset starts with us, 'di ba? So, eto yung difference between fixed mindset and having a growth mindset. Usually, we say, 'di ba? Kasi katulad niyan, sabi ni Tita kanina, pag open pa lang natin, medyo mahirap i-open ang MLM kind of business because ang daming scam, ang daming negative vibes when they hear the word MLM or networking, right? And then a lot of people are also already, in that belief, 'di ba? Na mas magaling to kasi mas mahal. Mas magaling to kasi gawa sa ganitong bansa and all. Right? So medyo mahirap i-introject ang supplements that are new to them and of course even the beauty or the cosmetic side of iFern, medyo mahirap i-introject sa iba because they already have their own brands. So, minsan sasabihin natin, ang hirap hindi ko siya kaya. Ang hirap, I'm not a salesperson. 'Di ba? Ang hirap kasi hindi naman ako, I don't have a lot of friends. 'Di ba? Pero, there's also a different way in facing this, right? I chose this to be my business. So, I know it's hard, pero I know that with practice, gagaling din ako. Right?
And that yun nga yung laging sinasabi ng mga naririnig natin na nagsasalita, right? It's good to be in this kind of business because yung uplines natin will not be the same as our peers in the normal companies where in normal companies kasi meron yan crab mentality, di ba? Pag nakikita ka nilang umaangat, hahatakin ka nila pababa. Not everyone, not all the time, but there are situations like that. Why? Because in regular companies, isa lang ang pwedeng umangat in a certain position, right? In this business, pag hindi ka tinulungan ng upline mo, hindi rin siya magsasucceed. And that's why it's really good to be in this kind of business kasi everyone there, especially your uplines, will be rooting for you to succeed. So, okay lang na hindi mo alam because you have your uplines to support you. And that's what we always have to think of, di ba? And then there will be times sabihin natin, ay, ayoko na to, ang hirap, di ba? Okay na yan, let's, call it a deal. Naging charge to experience na lang yung 11,000, 35,000 ko. That's fine. Okay na ako dito sa current na ginagawa ko because it's a sure win. I get paid every other week. Meron akong sweldo and I get by, right? Pero hindi natin naiintindihan and hindi natin iniisip na in iFord it's exponential. So yes, mahirap to, pero gusto kong matuto because I wanna double my income with the same effort that I'm giving out, 'di ba? So yun nga yung kagandahan ng having multiple accounts is because one effort you will have exponential results, 'di ba? Eh pinaghihirapan na rin naman natin yung sa regular business or regular employment natin. Why not do the same effort and doble or triple or quadruple pa yung outcome, 'di ba? Natatakot ako mag-fail and it's okay, right? It's okay. So dapat yun yung iniisip natin. Let's fail early, 'di ba? It's good to fail and it's good to fail early so that matutunan na natin ano ba yung dapat nating matutunan sa business na to. And again, uulitin ko, maraming pwedeng magturo sa atin. And we're lucky that we are part of the Unstoppable team na ang uplines natin ay top 1 at top 2. Pag hindi pa naman natin yun na-maximize, baka kasalanan na natin yun, di ba? So that's why it's important to have the growth mindset. Have that open mind to accept failure, pero approach tayo sa ating mga uplines. Paano ba kasi dapat yung tama? Para next time I do it, sure na, right? Kagaya nitong next natin, example, ayoko makarinig ng feedback na kaka-offend. Pero, hindi natin alam, those feedback will be very helpful para next time alam na natin that the right path, right? And the right approach. Yan. So marami pang examples dito, pero yun din yung usually naririnig natin, di ba? Sila lang yan kasi alam na nila yung business. Eh kaya nga tayo nandito, every week meron tayong touch base, every week meron tayong training sessions, kahit paulit-ulit siya, it's mastery that will help us improve ourselves and improve our presentation skills because in this business, paulit-ulit lang siya pero exponential yung results, 'di ba? So, konting effort kakayanin din natin. So, yun yung very I very much want to share this kind of mindset kasi ito yung totoong nangyayari, 'di ba? We tend to have a fixed mindset on certain things, especially MLM. Maraming tao, they have a fixed mindset in MLM. So what we have to show is the growth mindset so that we can influence more people to really embrace and understand the benefits of MLM. And most especially, the kind of products we have. Diyos ko, hindi nakakahiyang i-offer ang iFern because it changes lives, literally. Especially for those who are having, parang mga medical conditions na and all. Okay? Agree ba tayo dito sa fixed mindset and growth mindset? Relatable, right?
Thumbs up, please. Yes, Yeah, relatable. very relatable. All right, so on my next slide, I wanna share lang din that ito yung positive attitude will give us the fuel to constantly persist, magpursige ng magpursige. 'Di ba? So paggising ko today, meron akong right attitude in approaching, or pitching kahit sa text man yan, sa call, or sa social media, right? Ito yung mag-help sa atin to persist in offering the business. And there are also other coping strategies for overcoming obstacles. Example ko, si Up Adele, yan, one of my idols sa iFern business, no? Marami siyang naiisip na tricks and tips for us to reach more people. Kaya lagi ko siyang gustong kausap. For example, ito yung very smart approach na ginawa niya. Nasa Quezon siya, and so she posted a reel na kumakain lang siya. Wala lang. Kumakain lang siya sa Quezon at pinapaalam lang niya sa buong mundo na nandun siya sa Quezon. Why? Because she wants to know if she has friends na nasa Quezon so that she can start connecting with them. 'Di ba? So yung mga obstacles na encounter ni Adele in reaching out to people, nakaisip pa siya ng mas marami pang strategies to give, or to be able to reach more people na pwede niyang ma-approach to be part of iFern or to try out the products, 'di ba? And having the right mindset will also kick off our personal transformation. For example, ito nga, like here in this business, ang inisip ko lang, okay, I wanna do the business because I wanna earn extra, 'di ba? Pero in the process of learning things, medyo nabibigyan pa ako ng opportunity ng ating mga uplines to do my personal transformation as well. So 2 months pa lang ako sa business and I'm given this opportunity to be able to facilitate at least this 10-minute session with you, a part of the Five Fingers training, di ba? So that's very humbling, and I really admire na the fact na even leadership skills is also developed in this business. So thank you. And then attitude natin dito sa business natin is not just impacting us. It also impacts our whole team, 'di ba? So kaya rin ako nagiging mas masipag sa business because I learned from my uplines. Kung si UpMelex, they already earn 5 million pesos in a month, pero grabe yung trabaho nila, 'di ba? Ano pa ako? 'Di ba? Magkano lang naman yung sinusweldo ko compared sa sinusweldo nila, pero their efforts are relentless, 'di ba? Endless effort. Kahit anong oras, they welcome people in their home. Kahit may sakit yung anak nila, they go to, places para maglatag. So, and that's very admirable, 'di ba? Na and because of that attitude, na influence din nila ako to add more effort dito sa business. Kasi kung sila nga na kumikita na ng millions, 'di ba? They still do this. Paano pa ako? So hopefully you also understand that as you do this business, you're also influencing our teammates dito sa ating unstoppable team. Okay, so yung mga constant touch bases natin that, allows us to share best practices, to allow us to share tips, yung knowledge na pinapartake always ni Adele sa chat room, and the information that she shares, it's very, very helpful in having the right attitude. Yan din ang ating key for us to boost our career and our rank sa iFern. And then next are just tips, to foster a positive attitude. Number 1, practice daily gratitude and self-affirmation. Ito yung lagi nating ginagawa, di ba? Every time we have training sessions, we always have that affirmation of gratitude. Tapos meron din tayong self-affirmation. And then, ito rin, normal din nating ginagawa through our chat rooms. We utilize constructive and positive self-talk. So yung mga constant update ni Adele and boosting our morale every now and then, that definitely is very helpful para sa atin.
And number 3, surround yourself with positive and supportive influences. So, definitely, kung alam mo na you are with people around you, not just here in iFern, but also sa regular work mo, na medyo pulling down your mood or, giving you negative vibes, then pull yourself out and surround yourself with positive, supportive influence. Sabi nga ni Sir Tomani nung sizzle on Saturday night, surround yourself with millionaires. Kasi sila yung magtuturo sa'yo paano ka rin maging multi-millionaire, di ba? So, and how we can overcome this is dapat alam natin kung sino yung mga nagte-trigger ng negative attitude natin. And let's try and avoid those people and move forward. Diba? Look for people who you wanna be with na magiging influential sa'yo. Diba sabi nga nung saying, there's a saying, birds of the same feather flock together. So would you want to be flocked together with negative influencers or positive influencers, diba? So, syempre, let's choose to be with those who are successful para ma-absorb din natin yung successes nila and what they are doing to succeed para magaya natin sila, right? And then, let's reframe our challenges as opportunities. So pag meron tayong na-encounter na obstacles, let's think about it as there's an opportunity for me here to positively change my attitude or my approach or my style para next time I encounter that, then I know what to do. And pinaka-importante sa lahat is be humble enough, right? Let's be humble enough to ask help and coaching when we need it. So, nakita nyo naman, kami ni Adele, we're peers, right? In the call center industry, we're peers. Pero hindi ako nahihiya sa kanya magsabi na, I need help, right? Or teach me how to do this, teach me how to do that. 'Di ba? Kahit na wala sa akin yung rank, yung walk of life, right? In all walks of life, makikita natin dito. And even when I was given the chance to attend the mentoring in iFern, sobrang na-inspire ako. Nagpa-coach ako dun sa welder, nagpa-coach ako dun sa 23-year-old multimillionaire, 'di ba? Even though ang tanda ko na, I feel that I'm already I think naman, 'di ba, established na rin naman ako in the business that I'm in the BPO industry, pero I'm humble enough to get tips and get help from a 23-year-old, right? Because it's true. He's a multimillionaire and I'm not. So seek help from people who you know will be giving you the right path or the right strategy, 'di ba? Agree? Super Pero agree. add ako Yes. Go. Mela, add. Very good point. Thank you so much for emphasizing that feeling or yung passion mo. Kasi hindi lahat ng tao talaga ganyan yung ano eh. I noticed na you're willing to parang be an empty glass. Okay? Kasi dito, marami dyan yung, although sa umpisa, they just share na okay, managers, shift managers, senior operations manager. Pero sasabihin nila, they will learn, try to learn. Pero pag konting nahirapan na, ayan na, mawawalan na, madidishearten na. Instead of thinking positive, na okay lang, maaring sa field na to, bago pa lang ako, pero makikinig ako, mag-centering ako, makikinig ako sa mga uplines. And thank you so much. Ang nakita ka ni Adel na hindi lang leader sa BPO, sa pinanggalingan natin, pero magiging leader din dito sa iFern, sa team natin. Thank you. Thank you. And that actually, thank you Jay for sharing, no? Kasi yung next slide ko talaga is yung reminder sa ating lahat. 'Di ba? Attitude is the influencer of success and having a positive mindset is a daily choice, 'di ba? Let's aim to rewire our brain in having the growth mindset and yun kasi yung mag-boost sa atin to have a positive attitude. And ito yung favorite part na nakuha ko dun sa
five-finger training na na-attendan ko. And this is probably my fourth, if not, fourth five-finger training na na-attendan ko. Our attitude determines our altitude. Diba? So, yun yung magsistick sa mind natin. And my next slide is actually going to encourage you, diba, to share your own takeaway dito sa ating session. At least, I wanna hear from maybe one or two people, at least dun sa nakuha nyo dun sa presentation ko. But Any volunteers? Thank you, Jade, that pinangunahan mo na. Salamat. Meron daw Welcome, magvo-volunteer from Singapore. Go! Hindi ko nakikita, sorry naka-slideshow ako. sige. Ang ganda, nagustuhan ko yung shinare mo, Ate Lisa. Perfect siya for the topic na attitude. So, straight to the point siya. So, nagustuhan ko din yun. And walang paligoy-ligoy. So, super important talaga. Actually, in all aspects of our lives, sobrang importante ng humility. So, kahit saan mo siya i-apply sa kahit sinong kausap mo, 'di ba? Pasok din diyan yung wag mong i-judge dahil sa itsura niya, dahil sa kung mukha siyang walang pera, tapos yun pala bumili ng kotse in cash, yung mga ganon. Correct. Hindi mo talaga maiisip eh. So parang mas okay na mas na humble lang tayo lagi kasi malaking tulong yun. Mas parang feeling ko mas malayo yung mararating natin pagka humble tayo kasi maintindihan mo yung kung parang maintindihan mo saan parang where everybody's coming from kahit saan man sila galing sa buhay nila sa punto ng buhay nila mas madali mo silang maintindihan so it will help everyone din to be better versions of ourselves and to move forward sa kung anong kailangan nating gawin so maganda yung shinare mo. Thank you, Ate Lisa. Thank you. And interject ko lang dahil binanggit niya yung word na it will help us be better, no? Isa pa to sa sinasabi ko lagi sa anak ko. It's okay. It's more okay to be better than aiming to be the best. Kasi sometimes pag nasa mindset natin, best na kasi ako eh. Right? So okay na ako. But if we are aiming to be better, then we will always have that mindset na I can still learn more. And sabi nga ni Jay, we always have that empty cup attitude, diba? That I can still absorb more, diba? Fill me up with more knowledge, fill me up with more mga tips and tricks, diba? So that we can improve. Thank you for sharing, Jay and Aba. Last sharer, baka pwedeng isa pa before I go to my last slide. Meron daw pong doktor na mag-share po. Okay, thank you. Yun, no? Doktor. Kapatid niyo po yung doktor. Asa na ba? Sorry, hindi ko, naka-screen, naka-presentation mode, kaya hindi Hello ko po, nakikita. Dr. Alani. Go, my sister. Ay, wow! Diyos ko, Lord. Ano ba? Okay lang yan because we're all distributors here naman. So parang it's just a sharing session. I know. Pero kasi nakikinig lang talaga ako. And I'm so proud of my sister. Kasi very, ano yan, ang tawag dito? Magaling yung manghikayat. Dadala niya kaming lahat. Ayan. Ayan. And also, I would like to recognize my friend is also here na sa group chat. Yan. Actually, mga friends ko rin sa abroad, tinatawagan ko rin sila. Ayan, perfect. Okay. Pati yaya ko actually, isasama ko na rin siya. Yay. Ate Tess. Thank you. Go Ate Tess. Okay. Thank you for sharing. Okay. And thank you for the trust. Kasi nga, yan, isa Of pa yan course, sa of ating course. kailangang ma-build, within Of our course. network. We're all in And- this together, sabi Yeah. nga ng kanta. Grabe, Parang ang gusto ko tuloy galing. mag-end ng Correct, kumakanta ng We're All in This Together. Pero Correct, ito na correct. yung last slide ko. Thank you everyone for sharing. Ang last slide ko is having the right attitude. Kagaya ni Sir Tumani Tan, di ba? May daily affirmation tayo. Ganito yung sinabi niya nung ating sizzle event. Daily affirmation, kaya ko to, at yayaman ako.
yayaman ako, yayaman tayo. Right? Amen? Yes. Yeah. Amen. 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 Let's travel together. Yes, that's the goal. Let's Ayun, di travel pa to halata. DSM Agad. Travel agad. Switzerland. Lahat ng mga Yes. mukhang pera, let's do this. Yes. Thank you. That's all for me. And I'll pass it on to our next presenter. Okay, naku, palakpakan naman natin si Melay. Grabe, napakaganda, no? Napakagaling, napaka-humble, and ang ganda ng ang ganda ng mga topics sa shinare niya. And she's a perfect example of having the right attitude in starting this business. Before I introduce you to our next speaker, I was looking at our list of attendees, and I have to honor at magbigay pugay po. Kasi alam nyo po ba, kasama natin dito sa Zoom meeting ngayon is no other than the President of Drugstore Association of the Philippines. So yung buong mga drugstores po sa Luzon, Visayas at Mindanao, siya po ang presidente. She's a national president. She talks and works with different pharmaceutical companies including PhilHealth po. Mga ka-meeting po niya. Ilang beses na po si Ma'am Maribel pumupunta po sa Congress to represent DSAP. So grabe, 'di ba? Another distributor showing humility. She's a DISA president. A lot of people look up to her, and here she is right now attending our five finger session. Thank you po so much, Ma'am Maribel. Thank you so much, Ma'am Maribel, for joining our five fingers. And see you po tomorrow. May latag po kami ni Ma'am Maribel po bukas. Ayan po. Thank you, ma'am. Okay, so our next topic is we're going to talk about prospect list. Okay, and eto, papakita ko lang, no, i-share ko to. So, silipin nyo na alam ko, i-discuss yan fully ng ating next speaker. Dun, mamaya, i-discuss din, paano ba ako makaka-prospect ng call center agent? Katulad ni Up Alex, ni Up Mel, at ni Up Jelay Mateo. Paano ba ako makaka-prospect ng friend ko na business owner, katulad ni Upnomi Cruz na dating caterer and dating OFW? Paano ba ako makaka-prospect? May pera ba ang isang admin assistant? Wala naman siya masyadong sweldo eh. So, isasama ko pa ba siya sa prospect list ko or hindi? Nako, pag tinanggal mo siya sa prospect list mo, baka maging future Jack Sumalinog siya na dating admin assistant. And syempre, nakikita nyo naman yung mga post ko ngayon, 'di ba? Ang daming general. So, eto po, top 6, grabe, 1,063,000 in 27 days. Retired BJMP officer, general din siya. Nakaibigan din ni General Protasio. So, yun din ang maganda kapag kumausap ka ng doktor, guess what? Ang ipapasok niya, mga network din niya na doctors. Paano ba ko mausap ng dating pharmacy assistant sa Watsons? So for the drugstore owner, panay drugstore owner lang ba ang ipaprospect ko o dapat isama ko din sa listahan yung kaklose ko na PA? Katulad nito, si Updes Lacerda, ang 001 ng iFirm, pharmacy assistant. She didn't graduate as a pharmacist. Pharmacy assistant siya. Ang estudyante ba kapag 21 years old, 22 years old, isasama ko na ba yan? Or wag muna? Kasi wala pa namang alam yun, di pa naman yun kumikita eh. But lo and behold, Matthew Santitas, grabe. At 23 years old, he's already a presidential director at kaya kumita ng 800,000, 1 million in 1 month. So, katulad nga nung sinabi ni Melay, welder, isasama ba natin siya sa prospect list or hindi? So, bawal po talaga dito mag-judge. And the next part of the meeting or our topic today, he's going to tackle about how to create your prospect list. Very important po ito kasi po pinasok nyo ang network marketing industry. Ibang-iba siya, no? So you have to imagine that we belong to two industries. We belong to the pharmaceutical and nutraceutical industry. So yes, idadagdag mo talaga siya na product sa iyong butika.
But at the same time, we belong to the network marketing industry. So, ibang atake, hindi lang siya product na ibebenta mo, pwede mo rin siyang gawing negosyo sa mga other business partners mo. And ang network marketing, ang iFern, mas mataas tayo sa franchise, ha? So, kung ikaw nag-iisip ka mag-franchise ng coffee shop, kung ikaw nag-iisip ka mag-franchise ng milk tea, or kung ano man, pizza place and all, our business is higher than franchising. So, the moment that you fully understand it, dun yung magigets, oo nga, dapat dito ko talaga ilagay ang aking pera. So, to listen to our next speaker, he is the very first team builder. He is the very first leader who uh who joined our team and really gave his confidence sa pag-join sa akin. He's a former quality manager in call center. He's also an Aikido black belter. Pakinggan po natin. Sabi nga niya, multi-millionaire and negosyante. So kung meron po kayo ibebenta na lupa, pwede po kayo lumapit kay Joy. Biglang no, may gano'n na ring na may marketing na gano'n, no. So let's listen to our next speaker, a former agent of mine, and now our next field manager, Jay Veracruz. Hi, fantastic morning. Thank you. Natawa ako dun sa benta. Oh, okay. Guys, I hope you're having a great morning, and buti naman medyo malamig ang panahon, although I hope hindi na umulan ng malakas, and I hope your guys are doing well. I see also na nandito si Ma'am MJ naka-join from the US. And also, guys, paki-ano lang, can you type 1 kung sino yung mga less than 3 months dito sa iFern? Siyempre si Ma'am Melay, kilala ko na. Pa-type 1 lang po. Okay, meron si Ma'am Beshi. Ayun, si Anton. Okay. Ma'am Lourdes. Okay. So, thank you so much. So, medyo marami-rami. And thank you for spending your time with us. So, what I'm going to discuss tonight is two topics. One is prospecting, kung paano kayo gumawa, kung sino yung lalapitan, kung sino yung i-invite. And also, the second part is how to invite. So, yun. You won't do this alone. Tulad ng sabi nga ni Apmelay is kasama nyo kami, kasama nyo yung team, kasama nyo yung uplines who will support you all the way. As long as willing kayo din na kumilos and tulungan yung sarili nyo. Yun lang yun. So first and foremost, let me share my screen. So, nakikita nyo. It's loading. Yep, we can see it. Okay. So I had to make a new slide kasi nga hindi to yung nauna. Para mas kumpleto siya now. So yun, the second discipline or the second finger, mas gusto kong tawagin discipline, ayoko nung finger. So the second discipline that we are going to discuss is the prospect list. So paano ba yung prospecting na tinatawag? Nung nagkita kami ni Adele sa bar, kasi when she was nakwento niya nga to last week, gulat siya, may dala-dala akong notebook. Sabi niya, bakit para saan yung notebook na yan? Kasi parang alam ko na, maglilista na ako. Sabi ko gano'n, maglilista na ako kung sino yung mga lalapitan ko. Kasi parang I had the feeling na alam ko na. And yun na nga yun. So, always have a ready notebook. Kasi hindi naman, lahat ng mga kaibigan natin, hindi naman natin mamememorize yan sa mind natin. So, it's better to list down every friend, every family member. So, ganito yon. Sa notebook nyo, first and foremost, you must have a notebook and a ball pen. So,
list down muna, minimum of, let's just say, di na dito, before kasi 200 ang sinulat ko eh, no? Para ngayon lang, gawin nyo at least 100 people. And take note ha, introvert pa ako niyan. So, yun siya. List down all those closest to you, kapamilya, sa lahat ng K, kapamilya, kamag-anak, kaibigan, kakilala, katrabaho, kasintahan, dating kasintahan, pwede rin, basta may go signal kay partner, ka-eskwela, kababata, kalaro, kabatch, kabarangay, kababayan. Lista nyo yun lahat. So, pagkalista nyo, make sure na ipapakita nyo sa nag-invite sa inyo, sa upline nyo. Kasi after nyo ipakita sa kanila, ikakategorize nyo yung mga friends nyo, yung listahan nyo, into the following category. First is A. May dalawa ABC natin. ABC natin mamaya. Yung discipline number 4. Ito, yung unang ABC natin. Kakategorize nyo into ABC. Ano yun? First is A. Kung sino yung pinaka-close sa inyo. Yung warm leads. Doon nyo sila ikakategorize. Second is yung mga kaibigan nyo, pero hindi nyo masyadong nakikita o hindi nyo masyadong ka-close. Pero mga kaibigan nyo, maaring sa dating trabaho, maaring sa school, dating schoolmate, ganun siya. Yung C naman, nangyayari to minsan eh. Minsan mga cold leads, yung mga hindi nyo kilala, biglang as the situation calls for it, bigla na lang kayong mag-uusap, magingitian kayo, that would really start a conversation. So, we'll just concentrate dyan pag yung ano na, yung tipong parang nasa art of closing na sa ibang training na tayo. Concentrate muna tayo dito sa A and B. So, dun sa warm leads, dun sa A, kakategorize nyo pa rin yan. A and B, kakategorize nyo pa rin. Yung abbreviation naman, most of the time, it often works, no? So, M means kung sino yung may means. Let's just be practical. This is also one part of iFern is also networking. So, let's be practical and be upfront na ang unang tatargetin natin, yung may capability na mag-join. Yung may means na mag-join. Yung may pang-pay-in. Okay? The second letter is A, meaning yung may authority. Tulad nung nabanggit ko kanina, yung si Ma'am Melay, may authority. May BPO officer, so meron siyang authority. Pwede niyang balikan yung mga or pwede niyang influence yung mga office mates niya. Si doktora, yung kapatid niya, merong authority. So, pwede ring i-prospect yung mga kaibigan doktor, which is really a good thing going for her. So, yun, yung authority. Ako, before, ginamit ko, yun nga, yung mga dati kong ka-opisina, dati kong ka-work. No? Tapos, si Apadel, ganun din. Kaya niya ako nakuha. So, the other letter is N. N stands for needs and network. Needs kasi, we have to go back, ano ba yung iFern? Tungkol saan ba si iFern? iFern is about world-class products. And these world-class products are used to prevent diabetes, high blood, stroke, and for others who have an existing morbidity already, pwede siyang supplement talaga siya, pero it can cure high blood, asthma, stroke, even for yung mga hirap maging pregnant. And marami na tayong testimonies about that. And also the good thing about our company is that nasa memes lahat ang
mga produkto natin. So yun yung needs na sinasabi, yung may nararamdaman, may karamdaman, may gustong ma-achieve na let's say body mass index, pampapayat, pwede rin. Yung network, that's the scope of your influence. Kunwari, yun nga, si Barangay Captain. Balik ulit tayo kay Ap Adel saka kay Ap Melay. Yung may network, yung may malaking network for others na mga galing sa BPO dito. Ganon. Si Ma'am MJ, taga US, at lumalaki na yung kanyang network sa US. So that's a good thing. Hindi natin sinasabi na mag-pre-qualify tayo. No, it's what like Ap Adel mentioned kanina. Bawal mag-pre-qualify kasi minsan hindi mo may expect biglang akala mo walang pang pay-in pero biglang magpa-pampak pala. May mga instances na ganun na yung nangyari. Pero let's just do smart work and identify kung sino yung may man, may means, may authority, may needs nung product natin na world class at yung may network. Doon tayo mag-uumpisa. And with that, sa warm lead, pag ito yung ma-identify nyo at nasa warm lead sila, then magandang ano yon, magandang bagay yon. That's a good thing already going for you. So, the next thing is, paano ba yung mag-i-invite? So, dito na tayo. First and foremost, may question po ba dun sa discipline number 2, which is prospecting? Okay, I get it. So, ibig sabihin, walang tanong. So, let's now proceed to discipline number 3. Meaning, paano ba mag-i-invite? Once you have your list, paano mag-i-invite? Okay, ganito yan. So, let's try to keep it, alam niyo yung bandang case, di ba may bandang case? Sa iFern, meron ding case, pero hindi yung banda. So, in other words, ang ibig sabihin niyan, keep it short and simple. So, the goal is to set up an appointment. So, paano ba yun? So, we have to master this style or this approach, no, na dapat keep it short and simple. So, first and foremost, paano ba? Siyempre, pag mga warm leads, meaning to say, yung mga close sa'yo, minsan, brasuhan na lang yan eh. Sample. Kunwari si June, yung best friend ko, na kababata ko na nag-iFern na. Pre, kaya nga, punta ka nga dito. Join ka dito sa iFern. You can be blunt as that. No? Pero that would not work for everyone. It would work for family. It would work for kababata. Okay? Pero sometimes it doesn't work. Kahit na minsan na may posisyon ka na, may managerial position ka na sa previous work mo. Pero kasi dito, tulad ng sinabi ni Apadel before is, hindi na ano eh, kumbaga labas na to eh, it's not work. Unlike dati, kung boss ka, hindi mag-work to kasi mag-work lang to pag nandun ka sa office kasi matatakot sila sa'yo. You have a sphere of influence eh. So, ganito, pag hindi mo masyadong ano, paano ba mag-invite? Unless pag hindi mo close, kaya nga, pag family mo or pag kaibigan mo, meron mga ganito naman. Una, build ka muna ng rapport. Paano mag-build ka ng rapport? Ganito ulit, meron ulit na abbreviation. Kita nyo naman si iFern, no? Hitik na hitik sa abbreviation. So, first is family. F, form siya. Unahin nyo, family. And congratulations to Ma'am Melay kasi grabe yung suportang nakikita namin ni Apadel ng family niya. So, good job. Kasi kadalasan, bihira yung ganyan eh. Kadalasan yung family mo pa yung hindi maniniwala. Pero it's normal. Okay? Pero good job sa family at Melay. So, first is yung family. Doon mo umpisahan. So, identify mo kung sino yung mga close mo doon. So, pwede mong sabihin na ano, na
pwede mo sabihin na mangungumusta ka. Kumusta ang family mo? Ganon. Anong pinagkakaabalahan mo ngayon? Pinsan, anong pinagkakaabalahan mo ngayon? Kumusta ka? Pag nasa US, ganon. Family member, the good thing about this is we have technology now para makapag-zoom kayo or we have video call. So, yun muna unahin, ganun yung pagkukumusta. Hindi yung agad-agad na uh, bibigyan mo ng products or offer mo ng products. That's the last thing that you want. Yun yung huling bagay na kailangan mong banggitin. No? As much as possible, huwag ka nga magbabanggit. So, pag nakumusta mo na, kumusta si Missy? So, kumusta yung pamangkin ko? Kumusta yung trabaho mo dyan sa US? Or kumusta yung trabaho mo dyan sa hospital? Ganun siya. Occupation naman ang susunod mong i-discuss. So, pag na-discuss mo na yon, then you go to the next one, which is yung recreation. So, how do you manage sa sobrang stress mo? Ngayon si doktora, Dok, sa dami ng pasyente mo, paano mo na ma-manage yan? How do you keep yourself active? How do you keep yourself focused? Ano yung mga hobbies na ginagawa mo? So, ganun siya. So, by asking those questions, yung item 4, yung mapo-formulate mo na yung messaging. So, in line, kaya makikinig kayo guys dun sa sagot niya sa 1, 2, and 3 ng form. Kasi, dun mo mapo-formulate kung paano mo siya i-invite. Kumbaga, sinabi ni Apmelay, naalala ko, nakwento niya to sa akin eh. So, she wants another stream of income. So, ganun, doon ka papasok. So, yun nga, doon yung atake. Kasi, hindi mo pwedeng sabihin si Apmelay na na ito maganda yung kitaan, maganda yung sweldo. Hindi pwedeng ganun eh, kasi yung level niya. So, nung nabanggit niya na how do you manage? Paano yung ginagawa mo? Ano ginagawa mo ngayon? Anong balak mo? Sinabi niya na she wants another income stream. Doon ang atake mo. So, ayun, sakto. Tama-tama, meron akong business na baka angkop sa'yo. Pero, pwede ba kitang maimbita? Mag-coffee tayo, doon ko i-discuss. Ganun siya. Ask for the date, kung kailan, from the time, kung kailan, para you will agree upon kung ano yung may common ground kayo kung saan kayo mag-meet, set up an appointment. Ngayon, hindi naman lahat lagi nag-yes, di ba? So, kaya nga, ang gawin nyo is lead with relevance kung ano yung need ni prospect. Merong iba dyan, in our case, pagod na sa BPO. Okay? Yung iba naman, kailangan ng steady income, gusto maging financially stable. So, dun mo i-align yung form mo para connected to sa need ni prospect. Pero, hindi naman siya hindi naman siya mag-yes kagad sa invitation mo. Magtatanong yan. Pero, sasagutin mo lang siya lagi, ano ba yan? Merong mga ganon scenario. Ano ba yan? Ay hindi, 30 minutes lang ang kailangan ko sa'yo. Doon ko ipapakita lahat ng tanong, doon ko sasagutin. May time ka ba? Ganon siya. Or, pwede mong sabihin, networking naman yan eh. Networking ba yan? Tingnan mo muna lahat bago ka mag-decide. Wala naman tong commitment eh. Tingnan mo muna, then pag nakita mo na, that's where you decide. Basta ang kailangan ko lang, 30 minutes of your time, mag-coffee tayo, then saka ka mag-decide. Ganun siya. Wala kang confirmation na ibibigay na, oo, networking, oo, iFern siya. Walang ganun. As much as possible, if you're close to that friend of yours at kung sa tingin mo na hindi naman siya magagalit or
or to be honest with her, ganun lang siya. Sabi mo, well, may, may ganun pero hindi yun ang overall. Gusto ko tingnan mo yung overall picture. Ganun siya. So, paano ba mag-invite? Questions at this point? May question na po ba? Is everything clear before we proceed? Okay, wala. Yes. Clear po. Okay, Clear. clear. Thank you so much. Feel free to ask question no, pag may questions. How to invite? Paano ba yon? So, ganito siya. Hindi siya abbreviation ngayon. Meron siyang type of invitation. So, meron siyang direct approach. There are 4 ways actually. Meron direct approach, indirect approach, second opinion approach, at third party approach. So, let me discuss this further, each approach, no? Para maliwanag. First is the direct approach. Best friend or kababata, close friend or kababata, family, yung nabanggit ko kanina, yung halos lahat ng kasintahan, kababata, kabarangay, ka-ex, ayun yun, nag-fall dyan sa number 4. So, pwede yung, well, be honest, kasi ang relationship nyo dyan, kaya mo siya i-direct is, ano siya, close siya, or warm lead siya. So, you can be honest with the person. May bago akong business Halika, discuss ko sa'yo. Coffee tayo, sagot ko. Ganun siya. Ganun yung pag-imbita. Direct to the point. Bagong business. Or pwede rin ka-close mo siya, pero alam mong may nararamdaman siya. Pwedeng product approach. Kasi mind you, sa team natin, lagi ang inuuna is how can we help those na may nararamdaman or may karamdaman. Money comes after. Yung pa rin yung laging iisipin natin. So, pwedeng kasama sa listahan mo yung may nararamdaman, as I've said before. So, pwede mo kagad sa kanya, i-try mo to. Pero, pag tinry mo to, usap muna tayo, explain ko sa'yo kung ano yung benefits niya. Benefit lang muna ng produkto na ipapatry. So, siguro naman, pwede mo siyang ililibre mo sa kanya yon. Makikinig yan sa benefit. Once na malaman niya na, para yan sa arthritis mo, para yan sa asthma mo. So, discuss natin kung ano yung magiging benefit niyan. Lika, upo ka. Ganun. O kaya, set up natin kung kailangan pwede. Pero itry mo na siya. Ganun siya. Yun ang direct approach. That's the first approach na pinaka-simple and walang halong ad-lib. Ganito naman yung second approach. The indirect approach. So, dapat relevant dun sa need ng prospect mo. So, ganito yan. Paano ba yun? So, ganito siya. An indirect approach is dapat meron akong na-discover na negosyo. Baka gusto mong tingnan and then sabihin mo sa akin kung ano yung magiging opinion mo. Ganun siya. Indirect. Pero wala kang intensyon na imbitahan muna siya. So, yun yung one type of indirect approach. The second is, mahilig sa social media. Yung kaibigan mo, mahilig sa social media. Or kaya, occupation niya. Sa social media, be observant. Kunwari, may nakita kang, itong kaibigan ko, mahilig sa bodybuilding. Mahilig sa health, to be fit. Meron akong negosyo, gusto ko tingnan mo kasi baka makakatulong to sa fitness mo kasi mga supplements to
kailan ka pwede? Ganon siya. Or, meron naman occupation. Meron to, yung dati kong, yung isa kong business partner, ah, TL siya or operations manager siya. Stress siya sa trabaho. Marami siyang absenteeism sa mga agents niya, sa mga tao niya. Oy, boy, pansin ko marami kang sa nasabi mo sa post mo sa FB. Nagagalit ka kasi maraming absent sa team mo. Pag may pwede akong diyan, solusyon. Hindi sila magkakasakit, wala silang rason. Usap tayo. Ayun, ganun siya. Indirect approach. Hindi mo kagad itatakel mo, hindi mo kagad aayain na mag-business pero papasubok mo yung product without him knowing na ang goal mo talaga is mapa-join siya sa negosyo. So, yun yung second. So, set the hook. Basta yung relevant observation mo, i-align mo doon sa maging gusto mong mangyari. So, yun yung isang style ng indirect approach. Or pwede kung may healthcare background si friend mo, marami dito mga nurse, tulad ko, uh, physical therapist by course. Meron dito, yun nga, sila, kapatid nila Apelay, mga doktor, pwedeng align sa mga needs nila since healthcare background sila. And we have to remember lagi na nasa means ang mga produkto natin. So, napaka walang problema, safe, na handa na lahat ni Sir Tom kung anong kailangan natin. So, we have the third approach, which is the second opinion approach. Ganito yan, actually, natanong to ni parang nagamit ko na rin to dati. So, yung expertise nung tao, meron akong friend na nagbalik bayan. He is a physical therapist working in the US. Ang sinabi niya sa akin, nung nag-reunion kami. So parang align dito sa respect their expertise sa number one. Kasi he's a physical therapist, meron siyang clinic sa US. So nag-reunion kami, pre. Balita ko, may negosyo ka daw na na maganda. Brad, sabi kong ganun. Swak na swak to sa experience mo. Grabe, physical therapy ka, working in the US at that. So, meron kang clinic. This can help you. So, paano ba yan? So, hindi ko muna sinabi kasi reunion yun. Usap kami. O, sige, usap tayo. And then, eventually nga, nag-join siya. Okay? Second naman is ask for their opinion or feedback. Mari, in this case, doctor, may doctor kang kakilala. Dok, meron akong pinasok na gustong pasukin or pinasok na negosyo na pharmaceutical, nutraceutical, can I ask for your opinion? Pwede bang coffee tayo? Usually mga busy yan. So pwedeng pupuntahan. Pwede ba kitang puntahan? Ganun ang linyahan niya pag sobrang busy yung mga tao. Pwede ba kitang puntahan? So forget about the coffee shop. Pag mga ganyan busy, pupuntahan niya. Number 3 is look for other referrals. Kasi merong, if you feel there's no opening. Kasi merong mga tao na sobrang busy, hindi lahat makukuha nyo. Lalo na pag negosyante, pag doktor, may kumbaga self-made na, hindi lahat makukuha nyo. So, minsan, magno-no yan. Magiging honest yan. Sorry busy ako hindi ko maaasikaso yan. Hindi ko na, hindi ko na mabibigyan ng time. So, what you do there is to salvage anything that you can get. Look for other referrals. Dok, meron ka bang ibang mare-refer sa negosyo ko, naka-close mo, family member or ano? And oftentimes, nagbibigay sila, sige, i-recommend kita. Lalo na pag close mo yan at gusto ka niyang tulungan. Magre-recommend yan. Okay? So next, we have the fourth approach. We have the third party approach. Ang best example nito is yung kay Apadel. So meron kaming common friend.
who also is a manager sa BPO, dating BPO namin. So ang ginawa ni Apadel is hindi niya inaya yung common friend namin. Ang inaya niya is yung nanay ng common friend namin. Ay, si tita, pwede bang makausap? So yung common friend namin, nagtaka. Teka lang, ate, bakit si mama ang gusto mong kausapin? Bakit hindi ako? So nangyari, ayun na, naset upan niya na nag-join. Nag-join si common friend. Pero ang actual ang pinalabas ni Apadel, kukontakin niya yung family member. So, yun yung third party. One classic example ng third party approach. Another example is yung, kunwari, ka-close mo siya, can you check this? Mag-ano ka, pwede mo bang check kung ano yung effects ng vitamin D? Kasi may bago akong papasukin na negosyo yan yung So, magche-check yan. So, ano ba to? Pag nagtanong ng curious, hindi, sige, schedule tayo kasi may gustong kumausap sa akin sama ka. Pero hindi mo sasabihin syempre na member ka na. Pwede mo sabihin na check natin pareho kasi actually sinabi pa lang sa akin yan. Yun, ganun siya. Para after no, syempre si apply na bahala, kami na bahala mag-close. All you have to do is invite. So ganun lang siya. So, bottom line, pag hindi naman lahat yan, don't expect na mag-yes yan lahat. Kasi sa dami ng, believe it or not, kung 100 ng mga invites mo, ang mga mag-yes dyan, mga 10 lang. Swerte na ako mag-20. So, the more, the merrier. The more you invite, the more the merrier. Walang time frame, pero make sure na mabilis mabilis ang pag-invite, wag hihinto. That's the key to it, wag hihinto. So pag may nag-no sa'yo, again, salvage. Tapos, courtesy of upchat, special mention, checklist, did I connect? Pag nag-no, did I connect? So, i-assess mo siya, self-assessment. Did I get the relevant need or interest of the customer? Ano yung kulang? Was the message short? Was I honest and respectful? Did I offer a specific date and time? Did I confirm the platform or the place? Platform, ibig sabihin, kung sa Zoom or kung pupuntahan nyo, coffee shop, ganon siya. Or did I follow up without pressure? So, yun yung checklist. Pag may nag-no sa'yo, self-awareness, analyze kagad, or kwento kay upline kung ano nangyari. Then she will discuss ano yung areas for improvement. Kasi nga, hindi naman lahat tayo, kasi ibang field to iFern is a different beast. So, hindi tayo sanay na magbenta unless na pinanggalingan natin is sales talaga. And even sales people, ito rin yung ginagawa. Nakikinig sila and pick up. And let me remind another trivia pala, added knowledge. Yung sa sinabi ni Meloy kanina na hindi naman tayo agad experts, di ba? So what do we do? What do we do in Japanese is kaizen. Kaizen is the character wherein you improve yourself one day at a time. So you have to be better than the previous day. How do you do that? Makinig sa uplines, mag-centering, mag-attend ng mga Zoom meetings kahit na alam mo na lahat. Ako even now, at this stage, I still learn, I still acquire new skills. I still study, I still listen to my uplines kahit na yun nga nabanggit ni Padel kanina na okay na, team builder na, pero no. Kasi I have to inspire others to be like me, duplication. So, thank you so much again for for your time, and thank you. By the way, questions, guys.
Palakpakan naman natin si Jay. No Napakagaling. questions. Thank you for Oh. sharing. Thank you, thank you. Jay, before you go, can you please share with them this recent activity that you had? I'm sharing my screen. So, pakita mo sa kanila yung yung isang kakaibang style din sa pag-invite ng mga tao. So, I'm sharing my screen. Okay, Yan. May mga pictures ako, pwede mong ikwento sa kanila. okay, stop ko muna itong. Okay, sige. Share mo na yung screen. Yan. Okay, so ito yung actually brainchild din to ni Apadel eh. So we just nag-brainstorm kami as a team, yung team ko, Katana. So we planned kasi there are times na mahirap mag-invite. There is this another way. Um, we parang we set up a place na maglo-launch kami ng business. Totoo naman, we're going to launch our iFriend business dito sa area namin. Kasi dito sa area ko, iilan pa lang ang nag-iFriend. Although there are several business partners of mine from my area na business partners ko. Pero hindi sila laging available or hindi sila, let's just say, hindi sila kumikilos. So, or kaya maraming nagno-know sa kanila. Here's another way para makakuha kayo ng prospects, which is pinaano sa amin ni Ma'am Adele, ni Apadel. So, grand launching, ano ba yun? Gumawa kami ng slide. Grand launch. My team is called Unstoppable Titanium Katana. In this case, ginawa namin Katana Health. No? So, nag-invite kami ng mga friends dito within the area. Nag-invite kami. Ako, ginamit ko yung sphere of influence. Ang inimbita ko, mga bank managers ko. So, yung mga friends ko, yung mga business partners ko, ang inimbita nila yung mga nanay, yung mga friends nila, yung ahente, may ahenteng ano. Pero yung mga yung mga bank managers, pinapunta ko. Punta kayo ha, suportahan niyo ako. Pumunta sila. So nagpunta sila, nakita nila yun, hindi siya RBA. Ang pinalabas namin, kasi I have this business partner who's also a musician, si June, and who's also a kababata. So talagang best friend ko rin. So ang ginawa namin, birthday celebration na rin. So kumanta siya, nag-perform siya. And he will also perform on the 30th sa Unstoppable Day. Kaya pumunta kayo, umattend kayo. So perform siya. Tapos, while performing, we discussed kung ano yung, after ng performance niya, we discussed kung ano yung business namin. That's where when Adele discussed about the products ng iFriend. Hindi pa siya RBA. Kasi ang ginawa niya is product lang muna. Product yung in-introduce namin. And the Bale, good thing, tinimpla po. Just to add, ang usapan namin ni Jay, titimplahin muna namin yung audience if they are open to the business side. So, we created ibang-ibang slide yung nilabas muna namin. Talagang hindi tunog networking. It's a grand launch of the business of Jay, Anton, and June in the South kasi they all belong in sa iisang subdivision. Kaya tapos may music, sakto na lang din talaga na si June may music. So, chill-chill lang talaga. Tapos nung sabi namin, Jay, titimplahin ko to Kapag mukhang nabasa ko na open sila sa business, tsaka ko palang sasabihin yung 6 ways to earn. Pero hindi yung mahabang discussion, simplified discussion. Ayan po. Okay, sorry. Okay, Jay, thank you. You may continue. So, thank you, Ma'am Apadel. So, ganun siya. Ang ending nito, so may nakuha kami. May mga nakuha kami na pay-in. Yun siya. Yun yung bottom line doon. So, this is also another way na para lumaki yung team nyo. So, yun lang, senior lang namin. So, hindi siya sayang sa effort.
may ano siya. May kumbaga may positive na nangyari. So, yun siya. Thank you. And just to add, what we did also to those who attended, we created a separate group chat for them. The following day, we started building iFern by sharing videos about Sir Tom being invited in CNN, yung mga interview si Sir Tom sa CNN, sa ANC. So doon nagsimula kaming i-build sila. At the same time, after nun, doon na kami nag-schedule ng mga sino yung mga magsa-sign up. Ayan, si Miss Rose. Ayan, Miss Rose, hello po. Si Aprose, nag-reseller package after this event. And then sinama rin niya yung mga ipo-prospect niya, and then she plans na gawin din naman namin to sa Mandaluyong. Yeah. Miss Rose has connections in LGU. Ayan. Yes, yes. So, yun po. So, ibang style naman siya. Ito yung style na, kasi po, yung mga boys namin, nahihiya po mag-invite. Si Anton, tsaka si Jay, hindi pala si Anton, tsaka si June, nahihiyang Yeah, mag-invite. no. Naiya nga mag-on ng camera eh. So, nag-isip kami, okay, mga maton yung mga kasama ko. Ano bang style na pwedeng gawin dito sa mga maton na to? So, this was not my brainchild. Ito yung importance na pumupunta sa office, nagtatanong sa mga top distributor. So, one of the Mercedes-Benz Club members, si Abdarel, is batikang networker. So, sabi niya, dahil batikang networker ako, sanay na ako sa mga ibang style na gagawin na mang-invite ng tao. So, ang ginagawa daw niya, basta naka-corporate package or family package yung downline niya, ginagawa niya ng ganito. So, kumuha man ng package or makakabawas ng product. Yan. So, Melay, we can definitely do this for Batangas, yung mga ganyan. Tita, 'di ba? Si Tita naman, collagen party naman ang ginawa namin kay Tita Marivic. So, for our next speaker, maybe she can also share that later on. Nag-collagen party naman kami dun sa malapit na restaurant actually Salo Cafe ni Madam Kim sa Taytay. So, collagen party talagang Million Glow muna yung una naming nilabas. Until tsaka namin inano yung iba. So, Ma'am Maribel, we can also do something similar for drugstore owners. We can tailor fit it na katulad ng mga ginagawa ng mga ibang drugstore companies. Yan, meron po kaming isang niluluto ngayon with Ma'am Chat. Meron din akong isang niluluto with Sir Jobert. Pag nakita po namin na maging effective siya, definitely we can also do that for your actually, what we can do, Ma'am Maribel, chapter presidents mo eh. Yun yung pwede nating i-target. So, nung mas naiintindihan ko si iFern at nung nagtatanong ako ng mga style ng mga ibang top distributor, doon ako nagkakaroon ng, pwede palang gawin to, pwede palang gawin to. So, that's another example of why attending events are very important, and wag mahiyang lumapit. Correct. Wag mahiyang lumapit. Kasi Yes. ako, basta presidential, every month kasi we have meeting with the PD Council meeting. At the same time, ito yung mga top distributors ng iFern. I make it a point na bawat attend ko, kailangan may matutunan akong marami. So talagang nagtatanong talaga ako, paanong style niyo pag ganito? Paano kayo kumukuha ng co-op? Anong style niyo pag kumukuha kayo ng co-op? Or paano ka nakaka-penetrate sa mga doktor? Or how do you get a hospital owner? Alam niyo ba yung hospital owner na, kalimutan ko na yung name ng hospital. It's a hospital along SLEX. Nakuha yon sa pagbo-bone scan. Nag-bone scan lang muna sina Up Casey dun sa hospital. Maraming bumili. Nung marami nang bumili, sinabi niya, Doktora, kailangan mo na kumuha. Kasi po, saan na po bibili yung mga pasyente dito? Kailangan nyo na po kumuha. Tapos pwede pa po tayo mag-bone scan sa lugar ninyo. So, nag-corporate package si Doktora. Hospital owner yan. So, again, marami po tayong mga style. So, magsisimula po lahat yan sa pag-create ninyo ng inyong prospect list. And from your prospect list, doon na po talaga, doon na talaga uusbong or doon na magsisimula. So, yun po, magsisimula po tayo sa prospect list. And
Eto na, so 'di ba, important na we have the right attitude dito sa ating iFern business, and then magsisimula na po kayo magsulat sa prospect listing niyo. Unahin muna natin yung mga taong ka-close ninyo, and then gagamitin natin yung mga tinuro ni Jay. Eto na, mag-i-invite ka na, depende kung anong approach. So, sa simula talaga, we will create a lot of mistakes in texting and calling friends. Based on my experience, mas maganda po talaga tawag kesa sa text. Kung pwede ninyo, kung ka-close ninyo, pwede ninyong puntahan. Yun, pwede rin pong pwede rin pong ganon. And then after that, eto na po yung next topic natin, ABC. Adele, ano ba ibig sabihin ng ABC? E-explain po yan ni Okay. tita. Ang kagandahan po sa ABC is, minsan, kahit wala ka pang presentation, basta na ABC mo ng maayos yung company, na ABC mo ng maayos yung business partner mo, pwedeng-pwede nang mag-sign up ng package, yung prospect ninyo. And to share or talk about ABC, pakinggan po natin ang ating next speaker. She is a president po, former president ng Homeowners Association. Siya po ang president naman ng Senior Association sa Barangay San Isidro, Taytay. She is a professor. At the same time, doctorate po ito. So, totoo pong Doktora Marivic po ang tawag po namin sa kanya. A multimillionaire with different businesses. Si tita po ay meron po, yung family po nila may business po na aircon, meron din pong business na vape. Yan po yung isa sa mga business nila. And yung third business po nila is iFirm. Gumaling po yung buong pamilya niya dito sa iFirm. And si tita yung perfect example na ang nag-refer sa kanya tito ko, hindi man gumalaw yung tito ko, si tita naman, yung naging katandem ko po, ka-business partner ko. So, dito po talaga magugulat kayo, hindi nyo talaga alam kung saan kayo magkakaroon ng mga business partners. But majority from strangers to business partners. So, pakinggan po natin ang ating next speaker, Dr. Marivic de Guzman. Well, fantastic morning. Hi, ABC fantastic rule. morning. So meron po akong slide dito. One of the pillars of five fingers po ay ang ABC rule. Literally, ang ABC rule means helping or asking help from upline. Napakasimple lang po, di ba? Asking help from upline dahil dito po napaka-importante po nito ang ABC dahil tuloy-tuloy ang paghingi ng tulong natin sa ating upline. Ang A stands for advisor or upline. B, bridge. Ikaw po yon. Letter C, prospect or client. Ano bang ginagawa sa ABC rule? Hindi ba napakaliit ng chance na makonvince mo ang prospect mo na mag-pay in, lalo pa kung wala ka pang result. Ano po yun, napakahirap. So ano pong gagawin natin? Kailangan nating hingin ang tulong ng ating upline. Pwede nyo sabihin, upline, baka naman pwede po na matulungan mo ko sa prospect ko na kausapin. So this is the ABC rule. Normally, bago mag-oo ang upline, ano ba hinihingi niya? Diba ang profile ng prospect mo? Tama ba yon? So, bakit niya Tama. hinihingi ang profile ng iyong prospect? Anyone? Bakit kailangan mong hingi ng profile? Kasi dito, kayang i-assess o maa-assess ng ating upline kung may capacity ba siyang mag-pay in ng family package or corporate package. Ayun po ang ginagawa ng ating upline. Pero sabi nga dito, bago mo iharap ang upline mo sa prospect mo, you have to make sure na binild up mo na siya sa prospect mo and not the other way around. Okay? So, balik tayo dito sa
ABC rule. Sa may kaliwa po, mapapansinin niyo po sa slide na to, ang may X dyan, yung ABC, yung red, at yung may check dito, yung ABC. Bakit dito sa may X na yan? No, 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 no. Hindi po natin kailangan i-build up ang ating prospect o client. Let's say, for example, upline. This is Peter. Siya po ang may-ari ng isang malaking company sa Quezon City. Ang mga anak niya, mga doktor, kayang-kaya niyang bumili ng family package. No, 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 no. Hindi po pwede yun. So, balik tayo dito. Dapat ito ang gagawin natin. May check dito ang A, B, C na kung saan kailangan nating i-build up ang ating upline. So, bago mo siya iharap sa prospect mo, make sure na na-build up mo na siya and not the other way around. Makikita nyo sa formula na yon na may check ang dapat mong gawin. Tama ba? Tama. Lang po Yan. Dapat mong pataasin ang respeto mo sa upline at dapat ang treatment mo sa upline mo ay consistent sa kwento mo tungkol sa upline mo. Paano mo gagawin yon? Siyempre, dapat mong alamin ang success story ng upline mo bago mo siya iharap sa prospect mo. Para hindi naman masayang ang pag-invite mo sa upline mo. Remember, si upline ang hinihingan mo ng tulong, hindi mo siya dapat utusan. Wala pong boss dito. You can ask her to encourage your prospect after the presentation para magpa-register ang prospect mo. Maliwanag po ba yan? Ganito po ang tama. Kapag i-approach nyo po, latagan na po kasi ito eh. Normally yan, pag latagan na, sino i-build up mo rito? I'm gonna give you a scenario. Sabihin mo lang, i-introduce mo kagad ang upline nyo. This is upline Adele. Siya po ay member ng Mercedes-Benz Club. Dati po siyang nasa call center. Ngayon po, kumikita na siya ng 300,000 naman. Yun ang pag-build up sa iyong upline. Hindi yung prospect mo ang i-build up mo. Ang gagawin mo lang, napakasimple lang, ang gagawin mo, paano mo i-introduce ang iyong prospect? Sabihin mo lang, upline, this is Peter, a school teacher. Ganun lang po. Okay? Hindi kailangan na ang ating yung prospect ang inyong i-build up. Maliwanag po ba yan? So, ituro natin ang tamang respeto sa upline mo. Okay? Magbibigay ako ng another scenario. Paano natin ituturo? Siyempre po, pag may mga invites tayo, normally tatawagan natin ang ating upline. Make sure po introduce nyo na kagad siya. I-build up nyo na kagad sa inyong client. At siguraduhin nyo naman po na kapag sa Zoom meeting yon, maayos naman din po ang kanyang pananamit. Baka mamaya niyan, nakahiga na pala siya. Nandoon yung una niya, nakahiga na siya. Disrespectful naman po yun. Hindi gayon ang approach ng isang tayo po, distributor. Kailangan nandoon po ang respeto. Ituro natin ang tama. Make sure din po na kung ipapakiusap mo ang upline mo sa prospect mo, nasa proper place siya. Baka naman, nandoon nga, sabi nga natin, baka mamaya niyan nag-zoom tayo, webinar, tapos wala siyang, ang prospect mo lalaki. Tapos ihaharap mo sa iyong upline, nakahubad siya. Parang hindi naman maganda yon. So yon, you are not actually showing your respect sa iyong upline if you do that. Di ba po? So kailangan dito, Correct. ang i-build up talaga natin, ayan po ang ating, excuse me, ang ating pong upline. Dito naman po, napakahirap kasi, minsan, wala tayong, nag-iisa ka lang. Hindi available ang upline mo.
Kaya nga ang sabi dito, kailangan natin magkaroon ng duplication. Ano po yun? Kapag ikaw ay bago pa lang, wala kang gagawin kundi humingi ka ng tulong sa iyong upline. Sabihin ng upline, I do it, you watch. Tama? Tama. I-observe mo siya kung ano Tama. ang ginagawa ng upline. Pagkatapos nun, kung okay ka na, you do it with me. May mga chances din kasi, so, excuse me, 1 year na rin na kami dito sa iPhone business, natuto na rin po ako maglatag. Kasi ng time na yon, talagang hirap na hirap ako. Kailangan, talagang masyado ako naging dependent kay Adele. Kasi talagang napakagaling niya talagang maglatag. Lalong-lalo na pag nag-present po siya, talagang kukuha at kukuha po ang aking mga prospect. Kaya nga po, ang pamilya namin kumuha kami ng corporate package. In 4 months po, nakuha ko po ay 543,000. In 1 year, less than a year, nag-generate na po ako ng 788,000. Nabawi na po namin ang aming puhunan. Kasi yung time na yon, talaga namang kumilos po talaga kami. Bakit po kami kumilos? Nag-enjoy po kami dahil napagaling po ng iFern products ang aming pamilya. Lalong-lalo na po ang aking asawa. So, at ang akin pong yung manugang ko na meron po siyang fatty liver at saka napakataas ng kanyang uric acid. Kaya ang ginawa namin ang business ang iFern. Unfortunately, bakit hindi naman kami naglaylo? Ang ginawa ko muna ngayon, medyo nagpa-part-time muna kami ngayon dahil tumutulong muna kami sa aming anak. Nasa business po ang aming anak, so kailangan po namin natutukan muna ang kanyang mga anak, ang mga apo namin. Pero dito pa rin, hindi pa rin nawawala po na kapag meron akong prospect, nandiyan pa rin po ako. Upline Adele, tuloy-tuloy talaga ang tulong niya. Meron akong kausap na doktor. Available ka ba? Ganitong araw. So, ang mangyayari po niyan, nagsiset ako ng schedule at least a week before or 3 days before. Depende rin po kasi yan sa availability ng prospect natin. So palagi ako nandyan, Up Adele, please help me. Kasi parang hindi pa rin ako confident sa sarili ko ng time na yon. Pero kailangan po natin na talagang matuto tayo. Okay? Matuto tayo sa ating iFern business. Ang ginawa po namin mag-asawa, umaattend po kami ng mga training, seminar po sa opisina, pinagtsatsagaan po namin yan. At halos araw-araw ng time na yon, may nakakausap ako na talaga everyday. Hindi ako nawawala ng client o kliyente ng time na yon. Kaya nga, hopefully, maging millionaire ako. Tama ba yon? Millionaire, konti na lang para maging Yes, go millionaire tita. ako. Parang Kaya nga sabi bilyonaryo ko ka na nga, oo tita. nga. Malapit na eh. Malapit na nga. Marami kami prospect, kaya lang hindi ko nagagawa muna sa ngayon. Pero I know that God will really guide us. Kasi katulad ngayon, as senior na kami, kailangan talaga namin na we have to take care of ourselves. Although we are taking a very, yung world class, kaya hindi naman din kami nagda-doubt po. Malakas po kami. So, simple lang po ang ABC rule. Our goal is not to build a team that depends on one person. Our goal is to build a team where everyone learns, everyone takes action, and everyone eventually helps someone else. And that is the power of duplication. So nandiyan po yung ABC rule. Don't ever forget po yung upline. Napaka-importante. From upline, learn and do and teach and then duplicate. Now,
dito po, I would like to end my talk with, if the process is simple, it is easier to learn. If it is easy to learn, it is easier to do. And if it is easy to do, it becomes easier to duplicate. Thank you, mga Thank you so much. Oh, ang galing naman ni exhibitors. Tita. Okay. O, di ba si Tita ay isang patunay na kahit po, actually hindi po siya mukhang senior citizen eh. Ayan, si Tita, 63 years old, 64 Oo years nga. old. 64 Sino na ako, 64. mag-aakala, no? Sino mag-aakala kay Tita na 64 years old na? Jean Pero, Garcia. yan, ano na po yan, marami na rin yan drugstore owners, si Tita. Ang next na target naman po namin ay mga doktor. Okay. Thank you so much. Congratulations, Tita. And for our last topic for today, hindi po makakasama si Marlon. So, ako ang inatasan mag-discuss po nito. Let me know if you can see the slide presentation. Pa-thumbs up na lang po. Visible na Yes, po. Okay. So, last part, and ito yung kailangan natin maintindihan na part na some will join, pero some will not. So what? E di move on na tayo sa next person sa ating prospect list. Huwag niyo po ako gagayahin kasi on my first few months, dinamdam ko po dinamdam ko po yung mga tao na nag-reject sa akin. Yun po yung naging challenge ko. Syempre, di ba, magsusulat tayo sa prospect list. So, ang una nating lalapitan is mga family member, mga kaibigan, mga ninang at ninong ni Kiona, mga kasamahan ko po sa work. Because I work in the BPO industry for 20 years, wala po akong network na negosyante. Wala rin po akong network na doktor. Actually, sa 20 years, ang dami ko pong hindi na-attendan na family events. Kasi nga po yung buhay namin, panggabi. Tapos, sometimes, I also had to work ng Sabado. So, talagang yung time mo, ibibigay mo na lang talaga sa sarili mo or sa family mo. So, nahirapan po ako sa rejection. Bakit? Hindi ko inisip na normal pala sa network marketing ang rejection. And yun po yung kailangan nating maintindihan. That rejection is part of the business and pag nag-no si prospect, hindi po yun no sa'yo. Hindi siya nag-no sa'yo It means for that opportunity, nag-no siya. Maybe because baka hindi tamang timing, maybe because iba yung priority niya, baka kulang ang budget niya ngayon. Example, isang araw may kausap kami, sabi niya, naku, tuition fee ng anak ko, wag muna ngayon. Pero next month sasali ako. Meron naman na napaso na sa network marketing, may kausap po kami ni Ma'am MJ, business partner niya sa US. Sabi niya kasi napaso na ako sa IM Global parang ayoko na Kinausap po namin, inexplainan po namin, ayun po, nag-sign up po siya ng 10 accounts. Or possible lack of interest. Sometimes din nag-iintay lang po sila ng resulta from you. At lahat po yan, na-experience ko po yan. So, your job is not to convince everyone. Your job is to keep finding people who are ready. At wag po kayo magulat kasi yung possible nag-no sa inyo 4 months ago, pag nakita na nila yung resulta ninyo or pag nagbago na yung circumstances ninyo, magsasabi na yan na, Adele, di ba minessage mo ako nung nakaraan? Interested ako. Magkita naman tayo sa coffee shop. Nangyari na po sa akin yan. Dati kong team leader sa call center, tinanong ko siya, I did the indirect approach. Sabi ko, Green, may kakilala ka ba na gusto ng additional income? 30 to 100,000 a month as part-time. Magdi-distribute kami ng vitamins. Ang sagot niya, no. No? Ganon yung sagot niya. And then, 3 or 4 months after, minessage siya na ako. At ayun na nga po, nag-join na po siya ng iFirm. So, very important that pag binibuild natin yung pipeline, we think like a professional na, okay, pipeline to binibuild natin. Kasi kahit mag-no yung mga yan sa'yo ngayon, ano pa rin yan, nandyan pa rin yan sa listahan mo, babalik at babalikan mo yan. Hindi pa po nagtatapos ang labanan or hindi pa po nagtatapos ang journey natin sa kanila, magiging prospect mo yan in the future.
So yes, some will join. So anong kailangan natin gawin? We help them to how to start by attending Five Fingers, dadalhin po sila sa office, pa-attend din ng CISL event, pa-attend din ng mga mentoring session. Every month po may mentoring session with Sir Tomanitan, o 'di ba? Billionaire na po yung makakausap po nila. Pero minsan din, some will say, not yet. So, tuloy lang. You can continue to send messages to them every now and then. Or post on your Facebook para na-update sila, para nakikita nila na, okay, may ganito, may ganyan. Kasi again, you can follow up later on. At kapag no, nag-say ng no ngayon, you have to respect it, keep moving, and remember, pwede mo pa siya balikan next time. Hindi po 100% conversion ang goal natin. The goal is consistent yung activity. The goal is every day, every week, every month, may bago po tayong nalilista sa prospect list natin. Kasi dito po ang inventaryo ay tao. So kung gusto mo mag-grow ang iyong iFern business, kailangan mas marami kang tao na ililista, kailangan mas marami kang tao na nai-invite, kailangan mas marami po tayong napepresenta na tao. And right now, what we're doing po, kasi nga po meron na po kaming, dumadami na po yung mga business partners namin sa US, sa Singapore, sa ibang countries, sa mga malalayong places sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Now, ginagawa na po namin regular ang Zoom. As a matter of fact, tomorrow po, meron po tayong Zoom meeting. So, kung meron kayong prospect, pwede nyo pong i-invite yan. So, we have 2 Zoom meetings this week. Tomorrow, 7 p.m. And on Thursday, 7 p.m. Ang difference lang po sa Thursday, doktor po mismo ang magdi-discuss ng mga iFern products. So, tuloy-tuloy lang po, consistent activity. And you also have to remember of the drop 10 rule or the drop 20 rule. Ano po siya? If you talk to 20 people or if you talk to 10 people, drop 0, ibig sabihin po, isa lang dyan yung mag-yes. So, for example, meron kayong upcoming activity. Mag-invite kayo ng mga friends ninyo sa bahay, papuntahin niyo po kami doon, schedule po natin yun. Kung ang target ninyo mga 5 or 10 taong makausap, ibig sabihin, mas marami pa po yung mga i-invite niyo. Ganun po yung ginawa namin ni Jay doon sa event namin. The place can accommodate 30 packs. Pero ang dumating, I think roughly nasa 20. Medyo na bad timing din kami kasi yun yung time na nag-uulan. That was on August 10, talaga nag-uulan po nun. But we try to invite as many people as we can kasi nga may drop 20 rule dito. And then if you stop after 3 no's, eventually, pag nag-stop na kayo, hindi nyo maaabutan, hindi nyo makukuha kung sino yung next. Malay nyo, yung next pala na alokan nyo, yung pala yung yung pala yung magiging mo, gold mine mo. Palagi ninyong maririnig dito sa iFern, yung hindi mo pa nakikilala ang taong magpapayaman sa'yo. And magugulat po kayo ang isang tao magbubukas ng maraming negosyo. Isang example po, si Up Matthew, nanakawan ng Rolex sa Malabon. Yung general na humawak ng kaso niya, downline niya na po. Nag-retire, pagdating ng January, downline niya na. Ngayon, ang dami pong napasok na general. O, di ba po? And then, track conversations, presentation, follow-up. Palagi ko pong naririnig na we have to create a system. Admittedly, hindi po talaga ako masistemang tao. Admittedly, hindi po talaga ako ma-organize na tao. Pero meron akong pinapanood na isang networker na magaling sa US. Sinasabi niya, you have to put all your prospect list in an Excel file. And then you categorize them. Create a system or i-conditional formatting mo na pwede mo silang i-follow up after so on. After, such time. Pwede po nating maganon yung matatrack natin yung conversation, yung mga presentation, and the follow-up. Kasi dito po talaga, importante ang pagfa-follow up po ng mga dati yung mga nakausap at yung mga isa-schedule nyo po ng mga meeting. So, when someone says no, wag po tayo magde-defend. We have to be very professional. Wag po natin aawayin. No pressure.
Na-experience ko na po, may mga ibang tao nangangaway ng mga tao. So, wag po nating gagawin yun. Meron pa nga po ako na-experience na na-observe ko, sinigawan pa niya yung yung client. So, wag po gano'n. Wag po natin silang aawayin. Kasi pag ginawa po natin yan, hindi na talaga natin sila makukuha in the future. Ask. I totally understand. May I ask what's holding you back para mas maintindihan natin bakit hindi pa po sila nagsisay ng yes ngayon. But at the same time, we can also leave value. Give one useful piece of information about the product kung alam niyo na may sakit siya. Pwedeng hindi muna siya kumuha ngayon ng package, pero pwede niyo siya bentahan ng product. And then, pag nakita niya na nag-work sa kanya to, edi, yan na yung magiging essential package mo in the future. And always keep the door open because if things change, can I check back on you? Pwede po natin siyang balikan. The biggest mistake after rejection is pag tumigil na po tayo. So, yun po talaga yung kailangan talaga pag may natanggap kayong rejection, sabihan niyo po kami, lapitan niyo po kami kasi normal po talaga. Si Jesus Christ nga po, 'di ba? Ni-reject po siya ilang times po ng mga tao na pinagkakatiwalaan niya. Eh kung si Jesus Christ nga po na-reject, tayo pa po kaya? One rejection becomes a lost pipeline. So wag po tayo mag-chase ng isang tao for weeks. Kaya dapat talaga patuloy na nagdadagdag ka ng listahan para ito yung mga eventually nakakausapin ninyo. Example, mid-August pa lang po. Mid-August pa lang, tinitingnan ko na sino yung pwede kong kausapin by September. So, sa listahan ko po, naglilista na ako, tinitingnan ko yung mga FB ko. Sino dito yung mga pwede kong kausapin sa mga friends ko. Kaya minsan po, may mga ginagawa akong post. Tinitingnan ko kung sino yung mag-engage. Lalo na sa call center ngayon, a lot of BPO companies are affected by AI. So, I am really targeting a lot ng mga colleagues ko po or former colleagues namin ni Melay na pwede po sila magsimula ng negosyo. And alamin niyo po yung mga iba-ibang iFor Distribution Center. Meron po tayong mga upcoming Prosperity Road Tour. Yan po yung mga potential po nating mga lugar na pwede pong prospectan. Okay, and as we end this, pagdating niyo po sa dulo, balik lang po tayo. Uulitin lang po natin lahat po ng 5 disciplines or 5 finger. Reset your mindset, add new names, start new conversation, always be connecting, reach out to your upline, paglatag, i-ABC po si upline, and then serve, provide value, do not chase. And then for the last part, okay, down to the last 2 minutes, may magjo-join po ng Zoom meeting natin kasi we are going to have a Prosperity Road Tour in Tayabas, Quezon on September 5. So we're prepping for the event. Mamaya pong 9 p.m. Meron po akong ka-Zoom meeting. So eto po, Si pwede Royal ko rin Blue pong, wala. ha? Si Royal Blue wala. Wala si Royal Blue. May sakit si Royal Blue Ay, oo nga today. pala. May sakit si Royal Blue. Okay, so, eto po, checklist. So, start following the different pages, FB page ng iFern and all, sa Facebook at YouTube, and then attend RBA. Kung hindi nyo po kaya puntahan, i-share ko po yung FB, yung YouTube page ko po. Kasi sa YouTube page ko po, doon po ako nagpo-post, doon po ako naglalagay ng mga recording. And even this one, pati po ito, kasi isama po to sa mga i-upload ko po by tomorrow. And then, upcoming activities on August 30th, we are going to have Art of Closing training. Sa mga hindi pa po naglalatag, sa mga bago, hindi pa po namin nire-recommend sa inyo to. But sometime in September, we are going to have a training session on unlimited prospecting. So doon po, we are going to highly encourage you to attend that. So for everyone who's here po today, tomorrow po or today after today's session, magsimula na po tayo magsulat ng ating mga prospect list. Pwede po natin kayong i-follow up by Wednesday. And then remember, tomorrow and on Thursday, meron po tayong upcoming RBA. So yung mga malilista nyo po sa prospect list nyo, yun na po yung mga pwedeng umattend ng RBA natin. And with that, ngayon po ay 9 p.m. na. I have to go to our next Zoom meeting. Before you guys go, can I request everyone to turn on your cameras po para meron po tayong mabilisang picture taking. Okay po.
Yan, smile lang po. Pa-turn on ang mga camera. iPhone sign. Okay. Yan. Hello, Aba from Singapore. Hello, Miss Rose. Fresh na fresh Ate from Rose, from Thailand. Rose. Hello, Miss Monique. Si Ma'am Len, nasa kanyang butika pa. Mitch, nasa Singapore. Yan, Dr. Lani. Ma'am MJ, nasa Virginia, USA. Hello po, Ma'am Bell. Ayan, smile po. 1, 2, 3. Teka, another one po. Sorry. Smile. iPhone sign. Okay, thank you so much, everyone. Thanks for Thank you, attending our Thank Thank you, session. And everyone. see you po Thanks sa for the ating next time. Thank you. Bye. RBA. Thank you po sa Bye! speakers. Thank you. Thank you sa mga Bye-bye. speakers. Ang gagaling po ng mga speakers natin. Yes. Ma'am Grab. Len, ikaw na next, Ma'am Thank Len. you. Yan, bye, Ma'am Len.